mas maliit na malaki. malaki talaga. Oh. Organic daw kasi yung kinakain. Organic. Kaya lang itong taga-bukid, Free kumbaga range. sa komunidad, ito yung medyo nakakaangat sa buhay. Hindi siya nakatira sa mga estero. Sila yung Malinis ang kinakain Malinis ang kinakain nila. mapuputi yan. Sila Kumbaga yung mga- nakakapag-publish yan eh. Sila yung mga edukado. Hindi sila yung maiitim. Country mouse versus city mouse. Ayan. At samantala, lalo naging excited ang maraming kababayan natin sa shooting ng Hollywood film na The Bourne Legacy sa Malate, Maynila. Sa February, hanggang February itong excitement natin araw-araw. Bukod kasi sa mga driver ng taxi, tricycle at mga kariton na kinuwang extra sa pelikula, makakasama rin ng ilan sa ating mga local artists sa foreign movie. Namataan kahapon sa shooting ng theater actress si Madeline Nicolas sa harap ng isang karinderyang inarkila rin para sa pelikula. Ayon sa production set manager, hanggang 7 local artists ang kasama sa pelikula, kabilang sina John Arcilia, Lou Veloso, Ermi Concepcion at Lilia Cuntapay. Pero wala pa rin sa eksena ang bidang si Jeremy Renner, ngunit ayon sa production staff ay nasa location na rin daw ito. Naglagay na rin ng ilang equipment sa mga bubong doon na gagamitin daw para sa mga susunod na kukunang eksena sa nakatakdang shooting ngayong araw. Nag-level up na, hindi na lang pang horror movies. Ay, siya, ay. Oo, in fairness. Rachel Vice, ang ganda. Sabi naman taga-Liberisa, kinawayan ako. Talaga isa ang direksyon yung kinawayan. Oo, lahat kayo kinawayan niya. Ayun, si Jules Segovia, nakalapit. Nakapagpa-picture nga daw yan eh. Kaya nga, Ang swerte. Ba't di niya pakita? Ayan Secret na eh. hindi. Mahigpit na seguridad ni Julius. At samantala, maibalita na tayo sa lagay ng trapiko para sa ikatlong araw ng shooting ng The Bourne Legacy sa Malate, Manila. Hi, laban you, Bear! Picture. Picture! Kasama ka na dyan. Gusto ko yan. Wala pa, Dili. Wala akong makita Rachel Vice dito at iba pa mga crew. Wala pa ako nakikita. Pero syempre, sarado pa rin po itong kahabaan ng Liveriza dito nga sa may intersection ng Quirino. At makikita naman natin, wala namang problema sa daloy ng trapiko dahil tuloy-tuloy pa rin po mga kapuso. Kayo man ho ay patungo ng Rojas Boulevard o patungo ng Nagtahan, wala hong po problemahin. Syempre, temporary lang po itong pagsasara, no? Magsisimula yan, syempre, kanina, alas 5 ng umaga, at syempre hanggang alas 6 po yan ng gabi. Mamaya, ayan. Sa may Quirino Avenue at San Andres din po, magsisimula yung 7 a.m. to 5 p.m. yung ITC, Intermittent Traffic Control. Ayan, yan po yung tinatawag nila. Diyan din po, magkakaroon din po ng pagsasara ng kakalsadahan. Okay, may kita ho natin ang mga alternatibong ruta. Ito po along President Quirino Avenue mula Rojas Boulevard. Punta ho kayo ng Taft Avenue. Lahat ho ng traffic kumanan po sa M. Adriatico, kaliwa sa Bagong Lipunan. Kanan sa President Quirino, patungo pong destinasyon. Ang susunod galing naman po ng Rojas Boulevard, mga bus along President Quirino naman Avenue mula Taft Avenue to Rojas Boulevard, kunin ng San Andres, kanan sa LM Guerrero, kaliwa sa Remedios, kaliwa sa Maria Orosa, kanan sa San Andres, kaliwa sa M. Adriatico, kanan sa President Quirino, patungo po sa inyong destinasyon. Ayan po yung mga alternatibong rutang nakikita niyo po sa inyong mga telebisyon ngayon. Yung unang aking update mula dito sa may Liveriza, corner po ng Quirino Avenue. Balik muna sa inyo dyan. Salamat, love! samantala, puspusa na ang paghahanda para sa nakatakdang kasal ni Valenzuela Councilor Shalani Soledad at Pasig City Representative Roman Romulo sa January 22. Inihanda ng venue ng kasal sa Church of St. Benedict sa Ayala, West Grove Heights sa Silang, Cavite. Ang bridal gown ng konsehala gawa ni Ino Soto. Gaganapin naman ang reception sa isang lakeside garden sa Santa Rosa, Laguna. Inaasahang nasa 700 ang invited guest para sa kasal. Kabilang sa mga tatayong ninong at ninang ay sina Senator Panfilo Lacson na dating boss ni Shalani, dating Las Piñas Representative Cynthia Villar at businessman Manny Pangilinan. At imbitado rin daw ang dating kasintahan ni Shalani na si President Noynoy Aquino, pero hindi pa raw ito sigurado kung makakadalo siya. Dadalo ba siya? We hope that this would be what the union of Roman and Shalani will be able to achieve. That they have found the right person in each other, they will be blessed from strength to strength, and that they will be able to nurture the children that they will be bringing into this world. Lalim. Okay. Kayo ba aatin kayo sa kasal ng ex nyo? Awkward. Meron
kasi gustong umaten para ipakitang okay siya, nag-move on na. Pero may Kaya lang, lima. titingnan ka na lahat ng tao, di ba? Ha? Titignan ka lang lahat ng tao. Kilala ko Pangulo to, chismisan maliit ito, titigil ng kasal para siya bigyan ng kortesiya. Pangulo siya eh. Sabihin pa, baka pigilin ng kasal. Saka pa nakakita ng kasal na may mga bomb sleeping daw, may mga PSG. Oo nga, no. Di ba? Babe, ano na lang Presidential yun? decree. Correct, correct. Pero balik ako sa tanong ko, kayo ba atin sa kasal ng mga ng ex nyo? Depende sa sitwasyon yan. Actually, depende doon sa relationship. Ibig sabihin, Oo, kasi kung magkaibigan na kayo, di ba? pag hindi kayo matin, hindi nagkaroon ng closure. Hindi naman. At dahil, pag kinasal ng dalawa, mas matindi dahil hindi extramarital affairs na yun. ay, ganon. Ako hindi. Naku. Ako hindi. Eto na. Dahil baka mag-iba isip nung Pag nakita ka, paglingon, gano'n. No. Gano'n, para Doon napaisip. matetest ang inyong pagiging loyal sa isa't isa, di ba? Doon ganun meron na ako kayo. nga. Ganyan. Naku, eto na nga ako. Sa honeymoon na lang ako pupunta. Sa honeymoon pumunta. eto, speak of ex, extra special. Ayan. Eto, extra special ang naging kaarawan po ng may bahay ng pambansang Kamaon na si Jinky Pacquiao at kakambal niyang si Janet. Paano ba naman sa kanilang very own island nila sa Sarangani ito ay pinagdiwang? Regalo raw ng kanyang misera si Manny Pacquiao ang ekta-ektarang isla na balak ni Jinky na gawing isang world-class resort para makatutulong naman daw ito sa turismo ng Sarangani. Hindi syempre mawawala sa selebrasyon si Manny at kanilang mga anak na dumating sakay ng isang mamahaling yate. Pero sa kabila ng karangyaan, ayon kay Jinky, nakamit na raw niya ang pinakamagandang regalo niya sa buong mundo, ang pagkakaroon ng quality time ni Manny sa kanilang pamilya at pagiging malapit nila sa Diyos. Good for them. Oo nga. Ganda naman. Pinaka the best blessing or the best gift na nabigay niya sa akin is yung for being a changed man now na yung time niya, quality time para sa mga bata, sa amin, and then yung pagiging malapit sa Diyos. So, yun ang pinaka magandang gift na binigay niya. Ako rin, gano'n din. Siya rin ang pinakamagandang regalo. Galing talaga sa magat ni Si Man. Bandam ba yan? Si ano pala, si Steve. Oh, may mga Ang dami mga foreigner. Happy birthday! Happy birthday. Kakambal niya ba yung nasa likod? Oo. Pero ganda nung yate nila. Kita niyo? Yate ba niya yun o pahiram ni Gob? Ewan ko lang. Saranggani's Pride nakalagay. Saranggani's Oo. Pride. And the Mukha sticker nga. lang yun, tapos Kaya tinatanggal sa naman kanya. yun. Ilocos Ay, maganda Pride. yung island, malinis din. May private jet na ba si Manny? Manny? Wala pa. wala pa. Baka bibili pa lang. Malapit na. Wow, happy Happy birthday po. birthday! Okay, narito na ang hirit panahon. Balikan natin sila Banyo Bear. Love. Ay, blessed morning everyone! Mula po sa Pag-asa, ito na po ang ating hirit panahon. Tuloy-tuloy po yung tinatawag dating diffuse tail end. Yan po ay nasa Visayas. Yan po yung cold front. Pagkataboy ng malamig na hangin sa mainit na hangin pa itaas. Nagdudulot po yan ng ulap at ulan. Apektado po rin dyan ang silangang Visayas at silangang Mindanao. Magkakaroon po ng maulan na panahon dyan na may mga pagkulog at pagkidlat na maaari po magdulot ng flash flood at landslide dahil na rin po dito sa ating diffuse tail end na to. Sana po mag-ingat-ingat kayo dyan. Please, please. Sa Luzon naman, tuloy-tuloy pa rin po ang kalamigan dahil meron pa rin pong hanging amihan. Hangin naman po yan na dumaraan sa mga lupain ng hilagang kanlurang Pilipinas na madalas ay cool and dry. Kaya anong pa ang Visayas, magkakaroon madalas na maulap na kalangitan ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat na magiging maulap at maulan sa bawat intersection. Ang Luzon, madalas na maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, mga pagkulog at pagkidlat din po. Sa Mindanao, partly cloudy to cloudy naman po ang inyong weather dyan. Ang ating pong sunrise at ayon sa Pag-asa, in fairness, magiging maganda po ang ating panahon at walang namumuong sama ng panahon. Ito ang ating sunrise, 6:24 ng umaga. Sunset po natin ay 5:45 ng hapon. Narito naman po ang mga weather conditions sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Sandaan niyo po mga kapuso sa kahit anong po mga hamon ng panahon. Manatiling alerto at mahinahon. Meron.
din ng ex mo. Yes, siya pa nang imbita. Imbitado ko kayo kasi alam ko, di naman kayo pupunta. Pabalot na lang. Ay, sa Lunes, di ba? Fiesta rin sa Santo Niño. Eto Ng na. Santo Niño sa Pasig Green Park eh. Doon hindi ka naman Santo Niño. Okay, pagkatapos ng kapistahan ng itim na Nazareto, Ayan. ito naman ang isa pang Balikbata patron siya. na malapit sa puso ng maraming Pinoy, ang Santo Niño. Kaya naman, ito po mula sa Tondo, Cebu, Pandacan at maging sa San Mateo Rizal, bida ang Santo Niño. Viva! Eto, Aviva ang Santo Niño. Ito at maisaya tayo sa Santo Niño Festival ng mga taga San Mateo. Kasama sina Monica at ang YouTube sensation at Canadian Why? Idol, Mikey Bustos. Good morning. morning. Happy Fiesta! Good morning, Mikey. I know that you are in good health. Talagang madiin yung... Hi, Mikey and Monica. Good morning mga kapuso. Nako, fun, and very festive po ang Friday natin ngayon dahil nga nandito tayo ngayon sa Barangay Gitnang Bayan. Dito po yan sa San Mateo Rizal para sa kanilang preparasyon sa nalalapit na pagdiriwangan na Santo Niño Festival. This coming Sunday po yan. And kita-kita naman, no, talagang ready na ang lahat para nga sa nararating na festival na yan. So, samahan nyo kami magbigay-pugay sa Santo Niño mamaya dahil titingnan natin kung ano-ano nga ba yung mga pagkain na ihahanda nila para dyan. At ayan, nakikita nyo pati yung arkong pagsasakyan ng mahal na Santo Niño. Sisilipin natin kung ano ba yung mga preparations nila dyan. Nandiyan si R&R, nakita ko. And syempre, pati na rin yung mga dancers, yung mga ti-atihan dancers. Titingnan natin kung paano ba sila nag-prepare dyan. At dahil nga mga kapuso, very special po ang araw na ito. Aba, meron din akong very special co-host today. Siya lang naman ang Canadian Idol at YouTube sensation, the Mikey Bustos! Excuse me, Monica. Yes? Bangko ka ba? Why? No. Why? Kasi I'm saving all my love for you. Oh, man! Oy! I love it. Thank you so much. Nice to meet you. Anyway, mga kapuso, patikim lamang po yan dahil more of this festival sa pagbabalik po natin dito yan sa San Mateo Rizal. Balik tayo sa studio. I love that, huh? You got me there, huh? Okay, walang bibitaw mga igan sa pagtambay dito sa #1 morning show. Ibig sabihin ito ang Unang Hirit!